Mahirap naman talagang mag-adulting kahit tayong mga adult na nahihirapan. Pero paano kung maaga mo pa siyang na-experience? Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating episode sa Changed by Faith. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla at adult na rin naman yung kasama ko. Pero maaga daw siyang nag-adulting. Kasama natin si Fatima El Tayeb. Tawag namin sa kanya Fita. Fita, maraming salamat. Hi, Ma'am Chess. Thank you sa pag-guest sa akin. I Oo didn't expect naman. this. Oo naman at isa ka dun sa siguro para sa mga nakakakilala kay Fita, alam yung kumbaga hindi man lahat, pero part of your journey ng adulting, ayan, na experience mo. How young are you now? Now, I am 30 years old. 30, okay. Para dun Yes. sa iba, ang bata mo pa talaga. Pero sa edad na 30 years old, marami ka nang na-experience sa buhay. Yeah. Some made me stronger, some made me confused. Some Okay. in-accelerate yung mga bagay na feel kong a 20-something-year-old shouldn't have experienced yet. Okay. Mhm. So, marami 'yon, hindi lang Yeah. isa, hindi lang dalawa. Siguro isa-isahin natin kasi baka mamaya yung ating mga followers, ganyan din yung na-experience, maagang na-expose sa kung ano-ano mang mga challenges ng buhay. Mhm. Okay. Growing up, was it a challenging ano ba, time, yung childhood mo? Um, I feel like most of my childhood naman masaya siya. Okay. Oo, mas lalo na inside the Happy home. childhood Of memories. course, yeah, super many happy childhood memories. I feel like naging difficult lang siya or naka-experience ako ng challenges when I started um going to school, mga bandang high school and Mhm. college. Kasi dun ka na isa-start tanungin na ano yung religious beliefs mo. High school, Yeah. okay. 'Di ba madalas na papupuntahin tayo niyan sa church para magsimba, yung mga Mhm. gatherings and things like that. Especially since Catholic school yung mga Pinasukan inattendan ko, mo? oo. Okay, okay. Para dun sa iba na siguro hindi sila into the Catholic religion or kung ano mang religion, minsan yung school may ano yan, eh, may mass, may mga gano'n. Mhm. So for siguro in-example lang natin yung Catholic. For non-Catholic, students, medyo challenging mag-explain na hindi po ako a-attend ng mass kasi po ganito, kasi po ganyan. Na-experience mo ba siya? Yes, na-experience ko siya multiple times. But I was really blessed and happy kasi it wasn't super difficult for the faculty to understand na kung hindi mo siya pina-practice, it's fine. Mhm. Most of the time, papaupuin ka lang sa likod. Oo. But still you have to attend, Attend, but you don't oo. have to practice. So Okey. listening lang siya. But I found the challenge when I would have to explain it to my peers, to my friends Mhm. na ano ba talaga yung belief system mo. Okey. Kasi growing up, yung background ko ay my father is Muslim Mhm. and then my mom is Catholic. Okey, pero foreigner ba ang dad mo? Yes, Foreigner ang foreigner. dad, okey. Mhm. So my dad is Sudanese and my mom is Filipina. So, madalas iniisip talaga ng mga tao na kapag Muslim ka, dapat Muslim din yung partner mo. Mm. But hindi ko naman siya ma-e-explain din ng maayos because ayun yung buhay na pinili ng magulang ko. Mhm. Nagka-inlovean sila. Mhm. At lumaki ka na kasi sa gano'ng setup, sa gano'ng environment na okey lang naman pala. Yeah, dun ako pinaka nahirapan i-explain sa mga tao Mhm. na it's possible. And sometimes we can't explain it because we're not the people living that life. Mhm. Pero possible siya. Napaka-calm sa bahay namin. There was never a time na pinipilit kami ng dad namin na, "Hindi, eto lang i-practice mo." Or ng mom Mhm. namin na, "Hindi, eto lang paniwalaan mo." Mm. It was always, mahahanap mo yung gusto mo sa buhay, yung belief mo sa buhay. Mhm. Nandito lang kami to guide you. Okey. So, Yun. never niyo rin na-feel, never niyo rin na-experience na nagtalo silang dalawa dahil sa mga magkaiba nilang belief? No. So, Galing. they would ina-assume ng mga tao na gano'n sa bahay namin.
na nagdedebate, Oo. nagsisigawan. No, it was very calm. My dad will always explain his side of his religion Mhm. na eto ang laman ng Quran, eto Mhm. yung mga nangyari. And he would always say, even Jesus is in the Quran. So Mhm. Jesus is real. Mhm. There is no denying that. And then my mom would be, di ko yun alam kasi eto lang yung alam ko sa Islam. Mhm. But of course, they loved each other so much to the point na they're willing to accept each other's And belief. respect, 'di ba? Oo. So siguro yun naman talaga daw dapat ang role ng religion, eh. Um, i-unify, 'di ba? Yes. Hindi mag-create ng division kundi mag-create ng understanding, respect, and love kahit Mhm. magkaiba yung inyong mga pinaniniwalaan. So sa bahay, gano'n ang setup, hindi ka nakaramdam ng any form of confusion, any form of conflict. Everything is kumbaga, respected, Yeah. balanced, Mhm. 'di ba? At lahat ay binibigyan ng value Yeah. yung mga thoughts ninyo. Kailan siya naging challenging para sa'yo as an individual? For me, it started to become really challenging within friends, within colleagues, mas lalo na nung nagtrabaho na ako, and sometimes even sa relationship. Mhm. Kasi they would ask you, "Oh, ano ka?" Saan ka? Oo, "Saan Oo. ka?" Na parang gusto mo sabihin na lang na, "Wala pa, eh. Mhm. I'm still making up my mind, and I hope that doesn't make me a bad person." Okey. So, paminsan din kapag may mga alam ang hirap. Ayun, sometimes people would really ask you na, ano ba talagang pinaniniwalaan mo, anong stance mo, or sino ang Diyos mo? Mhm. Na it's hard to answer because I know both religion and I deeply respect both religion. And Mhm. for some reason, I believe dun sa dalawa. Because if you do read the Quran and if you do read the Bible, there are similarities. At the end of the day, it teaches one thing, na magmahalan kayo. Mhm. But there are some people na unwavering talaga yung beliefs nila na kung eto Mhm. lang. Mhm. So for me, hindi nila ako fully ma-accept. Okey. Yeah. Or it makes you somehow uncomfortable minsan? Yeah. Okey. So, nahirapan ka, sabi mo nga friends. Hindi ka ba nahirapan sa pag-ano, sa relationship yung may mga nanliligaw sa'yo ta's nalaman nila, so mag-ano tayo, anong magiging ano natin kapagka nagkatuluyan tayo? May mga gano'n bang ano? Yes. Yes. Pinaka nahirapan sa mga relationships ko dahil sinasabi ko nga na I believe in the two religions. They would always try to win me over dun sa Kanila? kanila. Yeah, Okey. sa same religion nila. Mhm. But hindi nila matanggap na middle talaga ako for Mhm. now. 'Di ba? Middle talaga, Mm. middle ground ako. Mm. So 'di ba alam naman natin na sa Islam, bawal ang pork. Okey. 'Di ba? So that's one thing that I practice as well, out of love for my father and respect for my father. So sabi ko, "No pork talaga." Mm. But sometimes they would really force me na, lahat ng pagkain dito may pork, saan kita dadalhin?" Okey. Friends and even siguro mga suitors or mga past relationships, may mga gano'n ka na experience? Yeah, Hmm. which I felt na nung una, um, naggo-go with the flow pa ako na parang, sige na nga, that I Mm. would break my own vow to myself Okey. para lang to make them feel more comfortable. Mhm. Which, Parang to please yung classmate ko yeah, or friends ko. oo, mas lalo na sa school, paminsan they would tease you na, "Kainin mo na." Or Mm. sometimes bibigyan ka nila ng pagkain tapos di nila sasabihin na, may pork pala yan or pork pala Mm, yan. mm. And sometimes tatawanan ka na lang nila. Sometimes I would laugh with them, pero kapag mag-isa na ako parang naiiyak ako. Okey. Kasi nga, bakit ang hirap Oo. tanggapin? So from high school to now, ano ang naging realization mo na siyempre kapag ano ka, peer pressure, 'di Yeah. ba? Pero pagka as you go along the adulting life, dun mo nare-realize na it's about really my personal choice. 'Di ba? Yung peace natin
doesn't rest on ano eh, yung sa circle of friends natin. What makes you feel peaceful? Mhm. So, growing up, after so many experiences, yung mga pagkakamali ko, Mhm. na-realize ko na, ayun, I don't have to give in to the peer pressure and I don't have to constantly explain myself. Kasi dati yun yung pinakasinisik ko na maybe if I explained it well, they would Mhm. understand and they would accept me. Then later on, I told myself na, bakit ko ba kailangan yung validation nila? Mhm. Parang baka sapat na I understand myself and God understands me too. Na parang basta kami ni God yung magkaintindihan, okay na ako sa level of peace na yon. Kahit na hindi na ako masyadong maintindihan ng mga friends ko, ng mga colleagues ko. Sabi ko pa nga, Lord, kahit sa relationship, wag na. Basta Mhm. tayong dalawa, magets natin isa't isa. Okey tayo. Okay tayo. Because Mm. it's really hard coming from mixed background ng religion. Mixed background na nga ng family, mahirap. Ng ethnicity ng Foreigner. parents. Mhm. Super hard na yon kasi, Culture 'di ba? yeah, the Magkaiba ng culture culture. is super different. So it was really hard. Culturally and then religiously hard pa siya. So parang Mhm. all the time you don't know kung saan ka lulugar. Mhm. Okay. So, in terms of validation, yung, beliefs mo, dun medyo naging challenging sa labas kasi nurtured ka ng family Yeah. despite the differences, 'di ba? Mhm, and I was never ako naging sanay sa pag-explain ng side ko because my parents wouldn't bombard me with questions. Mhm. They would just always ask me, "Kamusta ka? Are you okay? Are you at Mhm. peace? Are you being good?" Mhm. Those were the simplest questions. And even when I said something wrong, Mhm. kalmado pa rin sila. So I never Mhm. understood why in the outside, bobombahin ka ng sobrang daming tanong. Mm. Tingin mo naging ano, naging firm foundation mo yung manner kung paano kanila pinalaki na siyempre magkaiba yung background nila sa spiritual, kumbaga yung understanding, yung, ina-uphold nila na spirituality. Nakatulong yung kalmado sila, nakatulong yung walang conflict pagdating sa mga paniniwala at yun yung naging sandigan mo ba pagdating sa labas na, "Hindi ako dapat ma-confuse." Kasi sa bahay hindi ako na-confuse, eh. Yeah, I learned that later on. Because for the sum of my learning years, akala ko need ko talaga explain. But later on, na-realize ko, if my parents are calm about it, then I should be too. Mhm. So I just reflected what they did. And sometimes it got good reactions na parang, okay, yan ka. And sometimes it got mixed reactions. Mm. So I just stopped leaning towards na yung validation nga ng Eva talaga. Oo. So sa buhay, sa iyong journey sa adulting life, parents mo talaga yung tinitignan mong role model, sila talaga yung nilu-look up to mo? Yeah, 100%. Oo. So, ano ang kumbaga yung naaalala mong pinaka-valuable na naituro ng dad mo muna, dad mo sa'yo? Oh, marami. But I guess yung pinakaisa na tumatak sa akin is something that's really simple na ginagawa ng father ko. It's every day bago ako umalis, he'll just tell me to be good. Tas one time, dahil nga lagi ko siyang naririnig, tinanong ko na siya, "What does be good mean?" Mhm. And he said na, "Wala ka lang tatapakan na ibang tao. Sabi niya, just be good to other people. Be good to yourself also." Mhm. Kasi most of the time, we are good. We are good to others so much. Pero pagdating na sa sarili natin, like we always beat ourselves up. Hindi ka na pala mabait sa sarili mo, parang gano'n? Yeah. So, after ng conversation namin na yon, dalawa na yung reminders niya. Like, be good to others, be good to yourself.
Kasi that is something that we always forget din talaga. Mm. At kapag uuwi naman kami, may tanong din siya. Mhm. So, ang tanong niya naman tuwing pag-uwi namin, "Did you do your best?" Yeah. Kasi most of the time, mas lalo na sa academics, I'm not that good. Paminsan pa nga uuwi ako bagsak. Tapos takot na takot ako ipakita sa kanya yung grades ko, yung mga Mhm. results ko. Pero kahit nabagsak ako, tatanungin niya ako, "Did you do your best?" And I would always say yes. Like, eto na talaga yung best ko. Mhm. At okey na sa kanya yun? Okay na sa kanya yun. Mhm. And your mom? Ang dami. For my mom, I would say she's more of an action woman. So, yung dad ko, he likes to talk, he likes to converse. I feel like yun yung dun na in love yung mom ko. But my mom, Mhm. she talks through actions Okey. talaga. So, it's whether cooking, cleaning, or Mhm. sometimes makikita niya lang na parang down ako. Akala ko dati magaling ako magtago ng emotion. Magaling ako, like, I can look strong. Mhm. Kasi yun yung personality ko growing up. Yun yung Mhm. tinuro sa akin. Masala ng mga tita ko. My Mhm. gosh, my mom comes from a long lineage of strong women. Okey. Lahat ng mga sister niya strong. So, nung tinuro yun sa akin, you have to be strong, you have to be strong. But my mom always knows. Alam niya. Alam niya Alam kapag, niyang hindi oo, at a certain point, hindi. Kailangan niya ng yakap. feel ko mas naramdaman ko yung presence ng mom ko nung nawala na yung dad ko. Because my mom isn't much of a talker, di siya nangangamusta much. Most of the time nga sa chat lang siya mangangamusta. Dun ko naramdaman na mas naging siyang hypervigilant sa aming magkakapatid. Mhm. Nung nawala yung father mo? Mm. Okey. So your father, passed away because? He passed away sa car accident. Okey. And he was so close na sa bahay. He was 5 minutes away. Ayun. He was coming home from work. And we were really expecting na andiyan na siya kasi we know what time he gets Mhm. home. Mhm. So, Nag-iintay kayo? naghihintay kami. Siyempre mga bata nakatulog na. Tapos yun, we just got, somebody rang our doorbell at the middle of the night. Tapos yun na, pina-confirm na sa amin sa hospital. Ilang taon ka nun? 19, Okey. So nag-aaral college? college. Mhm. Malapit na graduate, 1 year na lang. Okey. Mm. Sa family, ikaw ba ang panganay? Ikaw ba ang bunso? I am the 3rd sa 7 magkakapatid. Wow! Okey. So 7 kayo na siblings. Yes. Ang pinakabata during that time na nawala yung father mo? Yung kambal namin 9 years old. Parehas sila 9 years old. So parang Yes. grade 3, grade 4, mga gano'n. Very At a very young. young age. Yeah. Okey. So that time, naiwan na lang si mommy to take care of 7 kids. 7 kids. Dami. Mm. Ilan pa kami nag-aaral nun? 6? Kasi pag-graduate pa lang din yung kuya ko nung time na yun, may 1 year pa siya. Mm. So, kinayod talaga ng mom ko yung pag-graduate ng brother ko, pag-graduate ko. Mhm. Lahat yun. And she really did it on her own without saying na nahihirapan siya. Kaya, ayun. Gusto ko rin ma-reflect yung pagiging strong ng mom ko. Mhm. But I could only be so strong, 'di ba? Akala ko dati, ayun nga, magaling ako mag-mask ng pain, magaling akong magtago ng nararamdaman, pero naaamoy pala yun ng parents. Naalala ko tinapon ko lahat ng art supplies ko because I'm a artsy kid. Mahilig Mhm. ako mag-paint. Pero ang mahal kasi, masala na nung nawala na yung dad ko, nawala na yung financial provider namin. Because my mom is ano siya, sa house lang talaga. Hindi siya Mhm. nagwo-work. Si daddy lang. Okey. Mm.
So, nung nawala si papa, hindi na namin alam yung gagawin. Kasi Mhm. ang nagtatrabaho lang nun is yung sister ko, tapos fresh graduate pa siya. Okey. So, during that time, lahat ng puwedeng gawing trabaho ni mother, ginawa niya. So, we would understand na paminsan wala siya buong araw, Mhm. uuwi siyang pagod. So, yung lifestyle na kinagisnan namin na nandiyan lang si mama to take care of us, ngayon Naiba na yun? naiba na. Kami na yung mag-aalaga sa isa't isa. And maybe because we were sheltered, Mhm. kaya na-shock kami. So, Mm. hindi namin naintindihan at first. Like, Mhm. everything was kinakapa mo talaga sa dilim. And I thought nung time na yun na, that masanay na akong wala yung mom ko. Mhm. Masanay na akong kasama ng mga kapatid kong mas bata sa'kin. Mhm. At kailangan strong din ako kasi kapag nakita ng mga Mas maliliit mong kapatid? na nagbe-breakdown ako, na nagrerebelde ako, Mhm. di gagayahin nila ta's mas mahihirapan yung mom ko. Okey. So, kasama ka sa nag-step up? Kasi kumbaga kayo yung mga mas panganay sa magkakapatid? Yeah. So, step up talaga. So, I really did my best like to graduate on time. After graduation, makahanap ng trabaho agad, Mhm. maka-help financially. Nagulat na lang ako na kapag fresh grad ka pala ganun yung sahod mo. That's reality, 'di ba? Oo. Reality bites you already. Yeah. But little by little, naka-start na rin naman akong makatulong. Pero nung nagbi-build ka na ng career, may panibagong challenge na naman na dumaan sa buhay mo, after ilang years kang nagtatrabaho? Yeah. So, akala ko kapag naging mabuti akong tao, kapag lagi ako nagdadasal, na life would get easier. Lagi kong prayer nun ay, "Wag wag na sana malalagasan yung pamilya ko, Lord." Yun. 'Cause bago mawala yung dad ko, nawalan din ako ng brother. And I was, grade 6 nung nawala yung kuya ko. Tapos, siyempre sa imagination ko, ang pamilya, yung parents mo, makikita mo yan tumanda, magiging lolo at lola yan ng mga, anak mo. Kasi yun yung nakikita ko sa TV. I didn't pray for wealth. Hindi na ako nagdasal sa mga love life. Hindi na ako nagdasal ng karangyaan. I always prayed na, basta buo yung family namin, Lord. Kahit mahirap, kahit ang dami naming bills, kahit may problema kada buwan, basta buo kami. Kaya akala ko kung isa lang yung prayer ko, tatanggapin ni Lord. Kasi isa na nga lang, eh. Kaya nagulat ako nung, mga bandang pandemic, sabi ng, nagpa-consult kami sa doctor kasi may pain si mother. Sabi, cancer daw. And we did everything we could na agapan, nagpa-opera kami, nag-chemo kami. We were doing everything we could. Pero, ayun, nawala pa rin si mama. Nung narinig mo yung bad news about your mom having the disease, and naalala mo yung prayer mo, anong unang-una mong naramdaman, naisip, or ginawa nung mga panahon na yun? That was pandemic time. Pandemic time, yeah. Nagalit ako. As much as gusto ko sabihin na I prayed harder or sinurrender ko lahat. Galit, eh. Because I couldn't understand na 5 years after losing my dad, I would have to
fight for my mom's life. Tapos ang pinaka-nasaklapan ako dun is that I lost my dad in an instant. And I felt like I was losing my mom gradually. When I see her in pain, sinasabi ko rin sa mga prayers ko na, Lord, ako na lang saktan mo. I couldn't stand to see my mom in pain. And I couldn't understand bakit kailangan namin maranasan to. But as much pain as I was in, syempre kumapit pa rin ako kay Lord. Kahit Nagdasal pa. galit, Kahit kahit masama galit. loob. Oo. Na-realize ko naman na pwede naman galit pero magdasal pa rin. So I would pray angry. I would pray scared. I would pray crying. Kasi may part dun sa Bible. Tulungan mo na lang ako dito, Ma'am Chess. Sabi, yung prayers daw ng heart natin, naririnig siya ni Lord. And if we pray hard enough, i-grant niya daw ang prayers of our heart. So I would always pray na, Lord, paglingin mo si Mama. Pahabain niyo pa po yung buhay niya. Kasi hindi ko pa nabibigay yung buhay na gusto ko para sa kanya. Ilang taon pa lang akong nagtatrabaho noon, 4 years. Tapos nag-pandemic pa. Work from home Work pa. from home pa. So sabi ko, wala pa Lord, hindi pa to yung gusto kong ma-experience ng mom ko. So please pahabain niyo po yung buhay niya. Kung may gusto kayo ilagas, ako na lang Lord. But ayun, sadly, we lost the battle. At that time, ako yung kasama ng mom ko sa hospital kasi ni-rush namin siya noon sa ER. And the doctors did their best. And we were there for a couple of hours. Pero ultimately, nawala din. And when I lost my mom, sabi ko, wala na. Wala nang point. And I felt betrayed as well. Sabi ko, Lord, ano pang ipagdadasal ko? Sabi ko, eto na nga lang yung prayers ko, Lord. Di mo pa ako pinagbigyan. So I stopped praying. Because I felt, kahit naman pala magdasal ako, di mo naman pala sasagutin. Di wag na lang. So I stopped praying. Pero kahit nag-stop ako magdasal, nag-stop ako maniwala, I even tried to fight against it. Parang di naman yun totoo. Pero nagpe-pray ka pa din. Yeah, because di ko alam kung dahil sa pagpapalaki ng parents ko na whether it's a good day or a bad day, thank you God. Ayun din yung isa sa mga sinasabi ng dad ko. Na mag-thank you God ka pa rin because natapos yung araw, nandito ka. So feel ko sobrang na-embed nila yon sa akin. Na it just became a part of who I was. Even though I was really running away from it. Siguro totoo yung sinasabi sa Bible na train up a child in the way that he should go. 'Di ba? So when he or she is old, he will not depart. Kasi, 'di ba, you're no longer with your mom, with your dad. But the values, the learnings, the teachings, kahit hindi mo i-recall sa sarili mo, parang, yun nga, naka-embed, dumadaloy na siya sa'yo Yeah. automatically. So siguro isa yun sa, baka tama yung prayer mo na hindi ko hinihiling ang pamana ng yaman or anything. Pero yung values, parang nakuha mo talaga, na-absorb niyong lahat na magkakapatid. Yeah. Because sabi namin, mas lalo na kami mga nakakatanda na kailangan namin protektahan yung younger siblings namin. And honestly, kapag ikaw na pala pumoprotekta sa kapatid mo, dun mo na makikita how evil some people could be. Kasi napansin namin na marami ding bad experiences na nangyari sa mga relatives, sa mga due dates na hindi nabayaran, sa mga renta na hindi nabayaran, nawalan ka na ng parents, pinapalayas ka pa.
So, ayun. Nasabi namin na if we have to be mean, if we have to show them like our bad side, let's do it. Pero hindi siya lumabas. Ano lang, plan lang, hanggang plan Oo. lang. At the end of the day, we would still smile it off. We would Mhm. say sorry. So, Mm. gagawin na lang po namin yung best namin. Mm. We're gonna do our best to pay you off kahit di namin alam kung paano. Mm. So, sabi namin na, wala na. Eto na pala talaga tayo. There is no bad side. Napalaki tayong maayos ng parents Maayos. natin. Mhm. So, gawin din natin yung best natin na palakihin yung siblings natin ng maayos. Okay. So, ang picture ng family ngayon ay kayo-kayo na lang na magkakapatid. Yeah. Na-mention mo yung adulting, ikaw na kailangan magbayad ng renta, ikaw na magbayad ng utilities, hanggang sa nagkaroon nga kayo ng challenge dun sa paupahan. Ano yun? You had to vacate the house? Yes. Cause dahil nga pandemic, binigyan naman kami ni landlord ng mga buwan na hindi kami makabayad. Hanggat Mhm. sa nagpatong-patong siya, lumaki na siya sa 6 digits Okay. yung utang namin sa renta. Kasi nga, mostly kapag nagkakaroon din kami ng pera, inaano namin for hospitalization, chemotherapy. Mm. So, nung bayaran na ng utang, Naipon na yung naipon sa na. rent. So, it was really hard. But, no matter how difficult it was, wala, choice pa rin namin na wag na tayo magmataas. Kasi, Mhm. it's much better to leave everything, with your heads bowing down. Mhm. Na parang salamat sa pagstay sa bahay na to. Sorry na nag-compound na yung mga bills namin. Di naman namin tatakbuhan. But we really had to vacate. Tapos yun pa yung bahay na kinalakihan naming lahat. Like Mm. ever since. Mas lalo na yung mga younger siblings ko, doon na sila pinanganak, lumaki. Oo. Akala nga nila sa amin yung bahay eh. Kasi So, dun na sila pinanganak. so Mm. nagulat sila. So, baka dinadala lang kayo sa isang bagong chapter, Mhm. 'di ba? A chapter is closing already, 'di ba? Kino-close na yung chapter na yon. So, lumipat kayo ng bahay. And it's Yeah. something na, lumipat kayo sa wala kayong kakilala or medyo stranger na lugar para sa inyo? Lumipat kami from a 300 square meter house to a 60 square meter house. So, lahat din ng mga bagay namin, halos ibenta namin or i-let go namin. And that was also another hard path. And the fact na, ayun nga, ang dami mong let go, mga kapitbahay na minahal mo na rin, Mhm. At saka yung kinalakihan mo. change of lifestyle siguro na parang, eto lang ang kaya for now. Yeah, ang hirap. But I was blessed enough na supportive at understanding yung mga siblings ko. Na it doesn't matter kung nasaan tayo, basta Mhm. kompleto tayo. Isa ka sa mga nagdedesisyon na? Kasi sabi mo yung older brother mo, you lost your brother? Yung O isa kong brother. younger? Okay. Yeah. So, meron pa naman akong kuya at ate. Mhm. So, yung kuya ko, he has a wife na. He lives with Okay. his partner. Mhm. And I live with my older sister and my 3 younger siblings. Okay. So yung Mhm. decision-making skills mo, doon na siya nagsimulang ma-train? Mhm. Okay. Yeah. Na-realize ko na hindi pala ako gano'n kagaling sa mga decision-making skills. So, we had to learn as we go. Pero ang na-realize ko rin is that, paminsan mag-isa kang magdedesisyon. Hmm. And you just have to lead the family. Kasi decision ko rin na umalis kami dun sa bahay. Okay. Kasi they gave us a choice, the landlord gave us a choice na you can stay here, bayaran niyo yung utang, tas eto pa rin yung rent. Okay. Tapos sabi ko sa mga kapatid ko, hindi natin siya kaya. Mhm. Realistically speaking, no matter how much mahal na mahal ko yung bahay na to, hindi natin siya kaya bayaran. Mhm. So, let's leave. Okay. Yung kuya ko ayaw. Yung sister ko in the middle. Mhm. Na parang susundin ko
kung anong gusto niyo. Okay. And actually, halos lahat ng mga siblings ko ayaw talaga umalis. But I could feel na mahihirapan kami doon. Mhm. And I didn't want to start a new life na nahihirapan. So, I had to make the hard At tough decision na decision. kausapin ko si landlord na we're going to leave na po, Mhm. na ayun nga, but we will continue to pay. So, feel ko isa yon sa mga naging heartbreaks at binigay kong heartbreaks sa mga kapatid ko because for years, they would go back to that house. They would just look na Mhm. parang sana nandito pa rin tayo. But I had to remind them na hindi natin to bahay. Na kahit ilang taon pa tayo magstay, hindi siya mapapasa atin. So, might as well let's start a life na alam nating atin talaga to. Wala tayong hindi natin kailangan ipaglaban. Mhm. So, until now naman, at thank you God kasi we made that decision. Kasi ngayon, nakatira na kami sa sarili naming bahay. Hindi na kami nagsisiksikan. Mhm. So, nakapagpundar na kami. The decision wasn't nice. It didn't feel nice. Mhm. Because if I did what was nice, edi nagre-renta pa rin kami. But because I did what was necessary, okay na kami. Nakakapag-start na kami sa sarili naming paa. Okay. Slowly, umaayos na yung mga sitwasyon. Just when you thought na okay na yung health issues sa family, may bago na namang dumating. Yung kay sister. So, yung sa sister ko, we got a very alarming health scare. Dahil akala namin, nagkaroon siya ng bukol sa breast. At syempre, alam naman natin, kapag bukol sa breast, takot na tayo. Mhm. 'Di ba? Breast cancer. So, natuto na rin kami in terms of medical na not just to seek one doctor, seek 1, 2, 3 before you make a decision. So, during this time, feel ko na-test na naman ako. Kasi buhay pa yung sister ko pero iniisip ko wala na siya. So, nandun na ako sa losing mindset. Sabi ko na, Lord, ano na naman 'to? So, nandun na ako sa losing mindset. But, na-realize ko din yung mga pagkakamali ko. Which is, I try my best to control things. Kasi feel ko if kontrolado ko lahat, then we won't make the same mistakes. So when I lost my dad na mabilisan sa car accident, I would always remind my siblings to be careful. Mhm. Nung nawala si mother dahil sa cancer, naging controlling din ako sa mga food namin sa Mhm. bahay. So I thought I was finally doing things Mhm. right. And nothing wrong with with taking care of your health, 'di ba? Yeah. Yung maingat ka sa pagda-drive, maingat ka sa pagbabiyahe. Nothing wrong with that. Pero ang realization mo, Ang realization ko, no matter how much you try to control things, everything really is up to God. And feel ko I did my best, yun nga, to control everything. But it didn't work out. So dahil it kept not working out, sabi ko, sige Lord, itatry ko to. mhm. 100% ibibigay ko sa'yo. Kasi dati nung may sakit si mom, I always felt like kailangan ko siya gagawin ko yung mga kailangan ko para sa nanay ko. Tapos, yung prayer, bonus siya. Last na siya. Oo. Mhm. Na parang, okay, para hindi na masyadong maraming kailangan gawin si Lord. Ako nagagawa. Promise. Tinulungan mo pa si Lord, Oo, ganun yung mindset ko. Kasi iniisip ko, mas lalo na nung younger ako na, hala, baka napapagod si God. Ang dami namin nagdadasal. Okay. Oo. Na baka, if I did my best to just be good, just be kind, help my neighbors, help my kapwa, Mm. malalas yung kailangan gawin ni Lord. Mm. Parang growing up, yun din yung mindset ko. Kaya I always felt
a little bit controlling talaga. Mhm. Kaya pala sa Bible 'no, may isang verse dun na sinasabi, "Just be still." Wala kang dapat Wala akong gawin. stillness. Yeah. So I felt na I always had to have plan A, B, C, D, E. Kasi 'pag nag-fail 'to, kailangan ko gawin 'to, 'pag nag-fail 'to, gagawin ko 'to. So, akala ko that was the right thing to do. Mhm. Pero yun nga, nung nagkasakit si sister, sabi ko, "Eto Lord, 100% ikaw Surrender ko. bahala." Mm. Yun yung naging prayer ko kasi sabi ko, ang hirap pala. Kasi nung mga unang taon na kami na lang magkakapatid, kinaya ko pa siya. Mhm. But later on, na-realize ko nakakapagod. Sabi ko, hindi ako si mama. Dun ko tinanggap, hindi ako si mama, hindi ako si papa. Ako si Ate Fat. Ate Mhm. niyo lang ako. I can only do so much. And kailangan ko rin i-prioritize yung sarili ko. So, nung time na yon, super medically scared kami. Kami ng sister ko. Tapos paminsan isipin mo, ate mo yan. Masasandalan mo siya. But during that time, ikaw yung sasandalan ng ate mo eh. Kailangan ikaw naman yung magpakatatag, Mhm. magpaka-mature, magpaka-ate sa sarili mong ate. Mhm. Pero hindi ko nga kaya. Mhm. So everything I really gave to God. And nagulat naman ako na when I surrendered everything, dun ko na-realize yung stillness na, ganito pala maging still. Ganito maging calm. Na kahit na ang dami talagang problema, Mhm. walang assurance, may peace pa rin talaga na ibibigay si God. Mhm. Not the type of peace that gives you all the answers and the solution, Mhm. but the type of peace that gives you calmness, na kaya mo yan, huwag ka matakot, and just do the first and second step. Dahil nga ako yung tipo ng tao na maraming plano. Hanggang A to Z. Yeah, A to Z, 1, 2, 3, 4, 5, alam ko lahat ng gagawin. Mhm. But that time around, sabi ko, 1, 2 lang God, ito lang yung kaya ko. Mhm. Okay. During that time na medyo natututunan mo na how to handle things, 'di ba? And surrender it to God. Yung iba kasi ang kapag nagkakaproblema na sa bahay, hinahanap sa kaibigan yung comfort and yung dito na lang ako, happy sa mga kaibigan ko eh. Yung iba sa love life, 'di ba? Yeah. Binabawi. So, kamusta naman ang naging love life mo? Binawi mo rin ba sa love life? I would sometimes. Magre-retreat talaga ako sa partner ko. Na parang, pagod na ako sa bahay. Mhm. Papabebe naman ako sa'yo. Okay. Na sometimes my partner would see na, masyado ka na nilang pinipressure or masyado ka Mhm. na nape-pressure sa household nyo kasi ang dami mong responsibilities. But Mhm. I would always remind him na I have to. Kasi kung Mhm. hindi ako, sino mag-aalaga sa mga kapatid ko? Okay. Mm. Kasi sabay-sabay naman kami nawalan ng magulang. So, sabay-sabay naming hindi maintindihan yung nangyayari. Mhm. So, I would always run to him Mhm. for a little moment of peace. Mhm. Yeah, but it was hard then kasi LDR. I felt like it was also creating division sa aming magkakapatid. Dahil nga nakikita ni partner ko na under a lot of pressure and Mhm. hardship, na At parang pagod ka. napagod ako, na parang gusto niya na lang daw ako i-pluck away doon. Kasi gets ko Okay. naman, I understand where he was coming from. That it's hard to see your partner na nahihirapan. Mhm. Okay. But I also felt conflicted kasi sabi ko, the solution isn't to pluck me from my family. Mhm. It's to help me. Mhm. That time, boyfriend ko lang naman siya. So, Mhm. hindi niya rin, Responsibility pa yeah, yun, 'di hindi niya ba? responsibilidad yun. Pero dahil medyo young ako, syempre Mhm. binigyan ko na siya ng responsibility. Pero itong nakikita mong outlet, did it give you peace also? I felt like it gave me temporary peace. Mhm. The type of peace na aalis ka sa magulong bahay, pupunta ka sa mall,
kakain ka for a few hours Para makalimot para konti. makalimot. Hmm, But that was never the solution. okey. And feel ko sobrang ako nag-rely sa person na 'to, na nag-create siya ng gap sa akin tsaka sa family ko, na maling type of peace yung pina-pursue ko. Okey. Mm. Until dumating ang isang challenge na naman sa buhay mo, this time sa love life na. Yeah, sa love life. Mhm. So, yung challenge sa love life, first time ko ma-experience yun. And I pray nobody experience it, which is, kasi kilala siya ng mom ko, yung ex ko at that time. And he was really close to my mom. And my mom gave him the The approval. approval. So, akala ko talaga, oh, I'm gonna stick with this person kasi siya yung huling nakilala din ng mom ko. Okey. Sabi ko, kahit gaano kahirap, So, magsi-stay iniisip kami. mo, eto na yun, kapakasal na Mm. ako dito, eto na yung future ko. Yeah, 100%. Akala ko kami na talaga. So, nagulat ako nung one conflict, nag-away kami that night. Bigla niya nalang sinabi, ayaw niya na. Hmm. And I remember crying to him and begging him. Kasi sabi ko, ikaw na nga lang yung pahinga Meron ako ko, eh. mawawala ka pa. And one of my lines na nasabi ko rin sa kanya is, ayokong mawala ka kasi wala na akong ibang mapapakilala sa parents ko. Sabi ko, paano yun? Yung susunod, wala na. Hindi mo na Hindi ko maipapakilala. na mapapakilala. Sabi ko, at kaya I really tried to hold on to that relationship kahit na may mga hindi na magandang nangyayari, hindi na magandang nasasabi sa isa't isa. Kasi yun yung pinanghawakan ko na, ikaw sabi ni mama, ikaw eh. Mhm. Ayun. Plus the peace nga na nabibigay niya sa akin. Mhm. Kahit na temporary lang. So, yung parang yung dialogue na gusto ko na kitang bunutin dyan sa family mo, parang the other way around yung ginawa ni God, no? Na parang siya yung tinanggal sa life mo. Yeah. Tapos di ko rin maintindihan at that time. Kasi at that, nung nagkakagulo na kami, sabi ko, ako na lang yung aayaw. Ako na lang magwa-walk away para less painful. But all the time, magigising ako na hindi siya pa rin. I'm going to stay. I'm going to understand. Kaya nung nawala siya, I really didn't know what to do. Kasi nga siya yung nagbibigay sa akin ng temporary peace. So, feel ko mawawala na yung peace ko. 3 araw ako di kumain. Di makakain. Dahil sa nangyari na yon. And I even went as far as going to his province para lang, Habulin? yeah, hinabol ko siya. Naghabol talaga ako. I tried speaking to his sister. Mhm. Ayun, but it didn't work out. May Mhm. mga other people involved na rin kasi. Oo. Baka gustong ibigay sa'yo ni Lord yung ikaw daw yung hahabulin. Sana. Mhm. And right now, fast forward, you are in a better relationship, better state in your love Yes. life. Better engaged. Wow! So, lahat ng pains, sulit, natagpuan mo na yung road to forever this time. Yeah, and di naman sa pag-compare, of course, that's bad. Na-realize, akala ko kasi dahil nga napakagulo ng family dynamic ko, ng family history ko, Mhm. yun nga, mixed culture parents, different religions, magulong household because we're really navigating life na ikaw na yung magpapakamagulang. Akala ko wala nang tatanggap sa akin. Sabi ko, sa dami ng responsibility ko, ang kapal naman ng mukha ko humingi pa ng relasyon, ng boyfriend. Mhm. Because that's also, I feel like that's also one of the reasons na kaya ako iniwan.
Kasi Ang dami mong ang baggage. dami kong baggage, ang hirap bitbitin. Mhm. Kaya nagulat na lang ako na when God gave me this person, it didn't feel heavy and it didn't feel like a baggage. And He explained to me na it's just life. Mhm. Na lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng problema mo ngayon, noon, parte yan ng buhay. Mhm. Tutulungan kitang bitbitin yung mga baggage na yan. Yeah. And nakilala niya ako nung wala na yung parents ko, but he actively, actively tries to get to know my mom and my dad And your whole and family. my whole family. Mhm. Na yung akala kong magulong pamilya, hindi naman pala magulo. Iba lang talaga siya sa pamilya ng iba. So ngayon, Fita, na ang dami nang nangyari, 'di ba? Ang dami mo nang na-experience. Yung una mong um, realization na nung nawala yung mama ko, papa ko, para saan pa? Mm. Pero ngayon na-realize mo, ang dami pa palang binibigay sa'yo si God na mga bagong bagay. New things. Fresh things ngayon. Yeah, I would say na ang dami pang binibigay ni God, especially in terms of peace and calmness. Kasi noon naman kahit nandun yung parents ko, I always felt confused. I always felt lost. Di ko alam if it comes with growing up or maturity or maybe finally pinapa-experience na sa akin ni God yung kapayapaan na I learned to be calmer. Na I don't have to keep proving myself. I don't have to seek people's validation. And I don't have to fight for my God. Diba? Because my God will fight for me. Na, ayun. And also, I'm blessed to have a partner who understands that and respects that. Mhm. Excited kami sa marami mo pang ma-experience sa kasal na parating. Thank you sa announcement sa podcast natin. So, isa siguro sa takeaway ko sana pag-usapan natin. When you say peace, when you are calm, ramdam namin that the peace is already with you. So, happy kami na despite the challenges, despite the pains, anger, confusion, lahat, na-wipe away na siya ng peace na meron ka ngayon. So, Yeah. Fita, thank you so much. Alam ko very personal yung mga shinare mo sa amin. Very personal, pero I believe, I have faith, and I hope na ito yung mapanood, mapakinggan ng mga taong nangangailangang marinig yan galing sa'yo. Thank you so much. Thank you. Thank you din, Mom Chess. I really thought na this won't be so good because ang hirap talaga i-explain ng mga dynamics ng life. Mas lalo na coming from, yun nga, different buhay, beliefs. Sabi ko, hala Lord, baka mag-cause lang ako ng mas maraming confusion. So I do hope for the people na they come from different ethnicity na parents, different religious backgrounds, beliefs, sa magkakapamilya, ang importante ay magmahalan pa rin talaga. Respect each other, 'di ba? And if we can respect each other inside the home, then of course we can respect each other outside. Ayun, talagang messy naman talaga ang buhay. So, sabi nga ni Fita, hindi natin trabahong ayusin yan isa-isa, planuhin isa-isa from plan A to plan Z, na kay God talagang pagsasaayos at pagbibigay sa atin ng kapayapaan. Nakasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla, nakasama natin si DJ Fatima, si Fita El Tayeb. Nakasama po natin sa ating episode ngayon ng Change by Faith. Maraming salamat. Sana marami po kayong natutunan sa ating episode.